Noong ako'y maliit pa, naging bulong-bulungan na sa amin ang tinatagong misteryo ng isla na hindi masyadong malayo sa amin. Ayon sa mga nakakatanda sa lugar namin, ang islang punong-puno ng misteryo ay punong-puno rin daw ng gintong yaman. Pero sa kabila ng gintong yaman ng isla, mangilan-ngilan lang ang taong nagtatangkang pumasok sa isla dahil sasabi-sabing ang mga naninirahang katutubo doon ay masyadong mabagsik at kumakain ng tao. Magandang araw, Commander. Itago mo na lang ako sa pangalan na Ranidel. Ibabahagi ko sa inyo ang kwentong to. Dito nyo malalaman ang itinatagong misteryo ng islang puno ng yaman. Alam mo pare, mga 4 na taon nang nakalipas nang subukang papasukin ng bagong halal na mayor natin ang isla na yan. Sa kasamaang palad, hanggang doon lang sila sa pasigan. Ayon sa kwento ng mga tauhan ni Mayor, meron daw mga katutubong humaharang sa kanila. Pinaulanan sila ng pana at ang mas nakakatakot pa doon pare, sa likod ng mga katutubo, may mga kakaibang tao. Yun din ang pagkakaalam ko pare. Akala yata ng bagong halal na mayor, makukuha nila ang ginto diyan sa isla. Baka hindi mo alam pare yung kwentong merong 2 magkaibigan na dayuhan ng nagtangkang pumasok sa isla na yan. Sa kasamaang palad pare, hanggang ngayon hindi pa rin sila nagpapakita. Nabalitaan ko yun pare. Narinig ko ang usapan na yon ng lolo ko at ng kanyang kumpare. Ayon sa kanilang mga pinag-uusapan, sadya nga namang napakamisteryo ng isla. At kung kayo ang makakadinig pa ng ibang kwentuhan ng mga nakakatanda, sadyang tatayo ang balahibo mo. Kahit sinong tao na naisin na magkaroon ng limpak-limpak na kayamanan. Kaya lang, dahil sa itinatagong misteryo ng isla, walang sinuman ang nakakakuha ng nasabing ginto. Ranidel, andiyan ka pala apo. Halika, makinig ka sa kwentuhan namin ng kumpare ko. Sige po lolo. Pare, sa pagkakatanda ko noon, nung medyo mas bata pa ako ng kaunti sa apo mo, ang islang yan ay napakadaming tinitirhan ng mga katutubo. Tapos ang problema, ang mga katutubong yan, kumakain daw ng mga tao. At kung sino man ang nagtatangkang pumasok sa isla, wala nang nakakauwing buhay. Maski nga ang mga pulis at mga sundalo na nakadestino dito sa probinsya natin, hindi tinatangkang pasukin ang isla na yan. Ano kayang meron talaga dyan? Hindi kaya't may mabangis na halimaw na nakatira dyan, maliban sa mga mababagsik na mga katutubong kumakain ng tao? Sa palagay ko pare, ganun nga. At kung merong halimaw na nakatira dyan, ipagpasalamat na lang din natin dahil hindi sila nanggugulo rito sa ating bayan. Yun na nga pare. Kaya kahit papaano, matatawag kong swerte pa rin tayo. Pero kung walang nakatirang mabagsik na katutubo at kakaibang halimaw dyan,
Sigurado ako pare. Lahat ng tao dito sa bayan natin yayaman. Tama ka ron pare. Tagay mo. Sige. Masarap ang kwentuhan ni Lolo at ng kanyang kumpare habang sila'y nag-iinom. Maya-maya pa, Commander, nakarinig kami ng sasakyan. Saan kaya pupunta mga ngayon? Aba, parang papunta sa Pasigan. Apo, tignan mo nga. Sige po, Lolo. Mabilis kong sinundan yung sasakyan. Hindi nga nagkamali yung dalawang matanda. Sa Pasigan nga sila pupunta. Sa Pasigan ay merong 2 bahay. May mga bangka doon na nakahalera na pinapaarkilahan. Dinig na dinig ko ang sinasabi ng dayuhan sa matandang nagpapaarkila ng bangka. Manang Lucia, magkano ho arkila ng bangka? Mga 200, pero per oras lang yan ha. Mura lang pala mga kasama. Sige, rerentahan namin ng 1 linggo. Yang 2 bangka mo. Kasya naman siguro kaming 7 dyan. Ganun ba? Pero bago ko kayo paarkilahin, maari bang malaman kung saan kayo pupunta? Aling Lucia, huwag ka nang masyadong maraming tanong. Babayaran ka naman namin ng sobra. Importanteng malaman ko, Ginoo, kung saan kayo pupunta. Baka mamaya gamitin nyo sa masama ang bangka ko. Baka pati ako madamay pa sa hindi magandang gagawin nyo. Sige, Aling Lucia. Total, makulit ka. Pupunta kami sa isla na yon. Nang laki ang mga mata ni Aling Lucia nang ituro ng lalaki yung isla. Natahimik ito at animoy may iniisip. Aling Lucia, ito na ho ang bayad. Sobra na yan. Nasaan ho yung mga gagamitin namin? Sandali lang. Ano ka mo? Sa isla na yan kayo pupunta? Aha. Ay, pasensya ka na, Ginoo. Hinding-hindi ko ipaparenta sa inyo ang 2 bangka ko. Walang makinay bangka. Wala palang makinay bangka mo eh. Paano kami sasakay dyan? Magsasagon kami? Ipinatatanggal ko talaga sa apo ko ang makina ng aking bangka. Marami kasing nagtatangkang nakawin yan. Pero teka sandali. Bakit parang ayaw mo kaming parentahan? Lalo na nang malaman mong diyan kami pupunta sa isla. May problema ba? Ginoo, alam kong tumatakbo sa isip mo. Hindi ako gahaman sa pera. Kaya't ayokong iparenta sa inyo ang bangka ko. Kulang pa ba? Gusto mo dagdagan ko pa? Ginoo, importante ang buhay kesa sa pera. Sandali nga, inuubos mo oras namin eh. Ipaparenta mo ba'y bangka mo o hindi? Hindi. At kahit sinong kausapin nyo rito, hindi paparentahan ng bangka nila kung diyan kayo pupunta sa isla na yan. Bakit? Ano bang meron dyan sa isla na yan? Ginoo, wag na tayong magbulahan. Alam nyo siguro kung anong itinatago ng isla. At alam nyo kung anong meron dyan. Kaya wag nyo nang tangkain pa kung mahal nyo pa ang buhay nyo. Sandali lang pare. Bakit pare? At akong kakausap dito sa matanda. Aling Lucia, para sa iyong kalaman, hindi kami pupunta dyan para kumuha lang ng ginto. Siguro naman,
Hindi lingid sa kaalaman mo na mayroong mga taong nawawala kapag nagtatangkang pumunta sa isla na yan. Ngayon, yung taong hinahanap namin, diyan daw huling nanggaling. Ipahiram mo sa amin ang bangka namin at babayaran namin ng sapat. Hahanapin namin yung tao, patay man o buhay. Yun lang ba talaga ang pake nyo sa isla? O bakit? May mga dala kayong pangbungkal? Ha? Baka kasi nakabaon na yung mahal namin sa buhay. Kaya obligadong magdala kami nito. Tsaka isa pa, alam naming delikado sa isla na yan. Kaya't kailangan namin ng pangdepensa. Umalis na kayo. Hindi ko kayo maaaring pagbigyan. Narinig ko ang usapan nila, Commander. Hinding-hindi ako maaaring magkamali. Kung ano ang sinabi ko sa kwento, yun din yung mga narinig ko. Lumipat sila ng pwesto at muli silang nangrerenta ng bangka. Magandang araw ho. Pinaparentahan ho ba itong mga bangka ninyo? Oho. San ho ba tungo nyo, Ginoo? Hindi kami sinungaling na tao. Diyan sa isla na yan, diyan kami pupunta. Anak ko, hindi ko po pala pinaparentahan. Lalo na kung diyan sa isla na yan kayo pupunta. Alam mo, Mrs., meron kaming hinahanap na tao. Nalaman namin, diyan sa isla na yan, diyan sila nagpunta. Hahanapin lang namin sila. Manong, kailan pa ho ba nawala yung sinasabi ninyong tao? Mga ilang buwan na nakalipas. Ano? Imposible namang hindi namin nalaman. Wala pong nagpupunta dyan na tao nang mga ilang buwan pa lang ang nakalipas. Teka, sandali lang bata. Bakit ba nakikialam ka? Kasi po, lahat ng tao rito sa bayan namin, nalalaman nila kung meron bang taong nagtangkang pumunta dyan. Pero wala naman po eh. Aminin niyo po, ang pake niyo po diyang ginto, hindi ba? Naku, ako na po nagsasabi sa inyo. Huwag niyo na pong tangkain pang pumunta dyan sa isla na yan. Mababagsik ang mga katutubong nakatira dyan. Ayon pa sa bulong-bulungan, kumakain daw ng tao yung mga katutubo dyan. Kaya nakakasiguro ako na lahat kayo hindi makakabalik ng buhay. Kahit sabihing mga armado pa kayo, hindi kayo sasantuhin ng pana ng mga katutubo. Tila ba walang magawa ang mga lalaki. Nang dahil doon, umatras sila. Muli silang sumakay sa kanilang sasakyan at umalis. Lolo! Lolo! Ranidel, ano yon? Bakit umatras yata yung mga nakasasakyan? Opo, walang gustong magparenta sa kanila na mga tagapasigan. Mabuti kung ganon. Salamat naman at walang taong mamamatay. Mamamatay? Patay agad pare? Malay natin. Alam mo pare, ang pangarap ko, bago man lang ako tumanda, gusto kong mapasok yung isla na yan. Gusto ko kasing makakuha ng kahit nakakarampot na ginto para iwanan ko sa apo ko. Ikaw talaga pare. Alam mo nang delikado. Gusto mo pa rin ipilit? Total naman pare. Matanda na rin naman ako kung doon na rin papunta ang buhay ko, di mas mainam pang kahit papaano makakuha ko ng kaunting iiwan ko sa apo ko, di ba? Oo nga naman. Pare. Pare. Total. Napag-usapan naman na natin yan kung gusto mo, subukan natin.
Ah, may plano ka rin pala pare. Eh ba syempre, hindi ko nga akalain pare. Parehas pala tayo ng katwiran. O tagay mo pare. Commander, akala ko nagbibiro lang si Lolo at ang kumpare niya. Pero totoo na pala. Kasi kinagabihan, umalis sila Lolo nang hindi ko man lang naramdaman. Bumangon ako, Commander, ng gabing yun. Hinanap-hanap ko si Lolo. Inisip kong baka nasa Pasigan pa sila. Agad akong pumunta roon. Pagdating ko doon, napakatahimik. Pinagmasdan ko ang rumaragasang tubig ng dagat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakita ako ng gumagalaw. Teka, sila Lolo yata yun ah. Tinatangka na pala ng magkumparing matanda. Naitakas yung bangka ni Aling Lucia. Mabilis akong pumunta roon at gusto ko silang pigilan. Lolo! Oh, bakit nandito ka? Akala ko tulog ka na. Lolo, huwag niyo nang tangkain pang pumunta sa isla. Tsaka mali itong ginagawa niyo. Nanakawin niyo pa yung bangka ni Aling Lucia. Ay nako, matigas ang ulo ng batang to, pare. Hoy bata, mas makabubuti kung uuwi ka na. Shh, huwag ka maingay. Para din sa itong gagawin namin. Kahit po hindi na ako magkaroon ng konting pera at yaman, makasama ko lang po yung lolo ko, okay na po sa akin. Apo, makinig ka sa akin. Ikaw ang nag-iisang apo ko. Mahal na mahal kita, apo. Kaya kahit papaano, gusto kong magkaroon ng kaunti para sa'yo. Lolo, wala pong kasiguraduhan kung makakabalik po kayo ng buhay. Ganito na lang, apo. Ito ang isipin mo. Kung sakaling ang lolo at ang aking kumpare ay hindi na makauwi, isipin nyo na lang lahat na kami lumagay na sa katahimikan, hindi ba pare? O tama. Kaya kung ako sa iyo, Ranidel, umuwi ka na. Hindi ako uuwi. Hindi nagpapigil ang dalawang matanda. Kaya't wala akong nagawa, Commander. Nagsagwan ang dalawang matandang yon habang ako'y nakatingin lang sa kanila. Unti-unti nang tumutulo ang luha ko nung mga oras na yon. Kung ano-ano na kasi ang pumapasok sa isip ko. Maya-maya pa, si Aling Lucia dumarating. Ayokong malaman ni Aling Lucia na sila lolo ko ang nagnakaw ng bangka niya. Mabilis ako nagtago at dinig na dinig ko ang matinding galit ni Aling Lucia nang malaman niyang nawawala yung isa sa bangka niyang pinaparentahan. Por Diyos por Santo! Sino na namang halangang bituka ang nagnakaw ng bangka ko? Sigurado akong sa isla ang punta ninyo. Kapag kayo namatay, bahala kayo, hindi ko kasalanan yan. Biglang nailawan si Aling Lucia ng sasakyan. Bumabalik pala yung mga lalaking nagrerenta kaninang umaga. Mga pare, nag-iisa lang yung bangka. Sigurado ako tulog na yung matanda. Kaya dyan, maiwan kayo rito. At kapag sumikat ang araw at hindi pa kami nakakabalik, sundan nyo na kami. Kahit kaninong bangka dyan, nakawin nyo. Nagtago rin si Aling Lucia nung oras na yun dahil natakot siya sa mga dumarating. Ninakaw nga ng mga lalaki yung nag-iisang bangka at yung iba nagpaiwan sa van. Nang makita kong natutulog na yung mga naiwan, doon pa lang ako tumalilis at umuwi sa amin. Commander, alalang-alala ako sa lolo ko.
at sa kumpare niya. Alam ko na kasi ang masamang kahihinatnan. Ganon pa man, umaasa pa rin akong babalik ng buhay sila lolo. Wala akong pinagsabihan kahit kanino ng aking nalalaman. Laking gulat ko, Commander, dahil kinabukasan bandang 10:00 ng umaga, may mga taong nagpupuntahan sa gilid ng pasigan. Mabilis akong sumunod doon dahil sa pag-aalala. Kitang-kita ko yung mga lalaking nagnakaw ng isang bangka ni Aling Lucia. Inaahon ng kanilang mga kasamahan. Kagimbal-gimbal ang sinapit ng mga taong yun. Ano nangyari dyan? Yan ang resulta ng mga taong ayaw magpapigil. Commander, 4 na lalaki, wakwak ang mga tiyan, at yung katawan nila lagas-lagas. Halata mong pinagkakagat ng mga mababangis na hayop. Yung mga kasama nila, mabilis na isinakay sa kanilang van ang mga patay at inuwi na. Kalahating oras pang lumipas, may mga dumating na pulis. Hinahanap ng mga pulis yung patay, pero ayon sa mga tao, umalis na sila. Tinangka pa nga nilang habulin ang mga taong umalis pero hindi na nila inabutan. Takot na takot ako, Commander. Naiisip kong baka ganon din ang sapitin nila lolo. Umalis na ang lahat ng tao noon sa pasigan maliban sa akin at kay matandang Lucia. Nilapitan ako ng matanda at nagtanong. Oh, Ranidel, bakit di ka pa umuwi? Ano pang inaantay mo dyan? Wala po. Gusto ko lang pagmasdan yung alon ng dagat. Alon ng dagat? Sigurado ka? O bakit ka namumula? Bakit nanggigilid ang luha mo? Yung totoo. Wala po, Aling Lucia. Ay nako, huwag ka nang magsinungaling. Alam kong inaantay mo ang lolo mo at ang kumpare niya. Paano niyo po nalaman? Hindi ako maaring magkamali. Yung dalawang makulit na matanda, ang isa sa nagnakaw ng bangka ko kagabi. Nako, Randel. Wag mo na asyahang babalik pa sila ng buhay. Aling Lucia, yung mga lalaking namatay, paano sila nakabalik? Siguro. Dahil sa hangin, napadpad sila dito sa pasigan, habang mga nakasampay ang mga patay nilang katawan. Masyado silang makukulit, kaya ayan ang sinapit. Kaya kung ako sa'yo, iho, wag mo na ring asyahang babalik pa ng buhay yung lolo mo. Hindi po totoo yan. Babalik ang lolo ko. Pangako niya yun sa akin eh. Sige, umasa ka sa wala. Kung magsalita si Tandang Lucia, Commander, para bang meron siyang itinatago. Hindi ko nagustuhan yon, kaya't pagsapit ng takip silim, pumunta ako sa kanila. Nagmasid ako dahil pakawari ko'y meron siyang sinasabi na medyo naiintindihan ko. Malalaman ko kung anong tinatago mo, Tandang Lucia. Kung meron ka bang mga kinalaman sa mga pagkawala ng mga tao dyan sa isla.
Inabot ako ng hanggang alas 4 ng madaling araw. Pero wala akong nakita na kung ano sa matanda. Nasayang lang tuloy ang oras ko. Pag-uwi ko sa bahay, mga ilang minuto pa lang ang nakakalipas, biglang pumasok si Lolo. Lolo? Buhay kayo, Lo? Bakit? Paano ba ako? Ikaw ba talaga yan, Lo? Ay nako, tong batang to. Magpainit ka nga ng tubig. Gulat na gulat ako dahil buhay na buhay si Lolo. Wala rin siyang kasugat-sugat. At kung ano ang kasuutan ni Lolo nang pumunta siya ron, ganon na ganon din ang suot niya. Habang nagpapainit ako ng tubig, may nilabas si Lolo mula sa kanyang tagiliran. Tignan mo ito, Apo. Tignan mo. Lo, ano yan? Ano yung nasa loob niyan? Tignan mo. Ibinuhos ni Lolo mula sa maliit na damit na parang medyas yung nasa loob nun. Maniwala kayo o hindi, maliliit na pira-pirasong ginto at para bang may kasama pang diamante. Ang dami nun. Kung bibilangin ko, mahigit 100 piraso. O ano, Apo? Naniwala ka na? Makakabalik ako ng buhay. Ngayon na po. Ito ang tandaan mo. Hindi dapat malaman ng kung sino ang ginawa namin ni pare. Mayaman na tayo, Apo. Mayaman na tayo. Pero Lolo, paano kayo nakaligtas? Alam niyo po ba? Mga 1 oras pa lang ang nakakalipas nang umalis kayo ng kumpare mo. Meron ding mga lalaking pumunta roon. At kinabukasan, yung bangka nila parang kusang naglalayag papunta sa pasigan at nakita sila ng mga tao. Lahat sila, Lolo. Nakasampay yung katawan at wala ng buhay. Sila yon. Mahinang klase kasi sila eh. Yung kape, mainit na ba? Opo, Lolo. Sandali lang. Habang nagtitimpla ako ng kape, yung kumpare niya dumarating. Halika, pare. Pare. Parang mas marami yata yun sa'yo kaysa sa akin. Pare, hindi ba't pinag-usapan na natin to? Kanya-kanya tayo ng kuha. Oo nga, pare, kaya lang parang lugi yata ako eh. Baka naman pwedeng makahingi dyan ng konti. Pare, hindi na pwede. Pare, baka gusto mong kumalat dito sa buong baryo? Ay, hindi naman. Kung ganon, bigyan mo ko. Oh, sige, heto na. Naku, nag-uunsihan pa kayong dalawang magkumpare. Hindi naman, lugi lang ako eh. Sige na, heto na pare. Para lang matapos yung pinag-uusapan natin. Oy pare, basta walang makakaalam ha. Yayaman tayo rito at iisipin ng nakararami. Nasa ibang bansa mga anak natin. Pare, itatago ko na yung isa kong anak. At kapag may nagtanong, sasabihin kong nasa Amerika na. Tama. Commander, ganun din ang sinabi ni Lolo. Yung nanay kong single mom. Ang plano niya'y itatago niya ang nanay ko. Pero hindi yung itatago sa dilim. Ang plano niya, palihim niyang ibebenta yung ginto at paaalisin si nanay. Nay? Ano yon? Ranidel. Tay? Pwede ba tayo mag-usap? Sige, ano yun? Marilo. Alam kong meron ka ng kasintahan. Paano mo nalaman, tay? Ano ka ba? May pakpakang balita. Okay. Marilo. Total
hindi ko rin naman mapigilan yung kagustuhan mo. Sige, sumama ka na ron sa kasintahan mo. Pero gusto ko, wag na kayong babalik dito at iwanan mo sa akin si Ranidel. Tay naman, pinagtatabuyan mo ko. Tay, oo. Meron akong kasintahan. Kaya lang, nag-aalangan ako sa kanya. Baka kasi, wala rin kaming maging buhay. Isa lang kasi siyang magsasaka sa probinsya nila. Sa bagay na yan, Marilu, wag mo nang isipin yan. Bibigyan ko kayo ng pera. Tay, ang dami nito. Saan to nang galing? Basta wag ka na magtanong. Umalis ka na. Iwasan mong makita kayo ng mga tao. Huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Sige, tay. Makalipas ang 4 na araw, nagulat ang mga kapitbahay dahil nagdi-deliver na ng mga truck ng bato, buhangin, simento, bakal at kung ano-ano pa na ginagamit sa pagtatayo ng bahay. May dumating din doon na engineer na ayon sa aking pagkakadinig, sila ang magtatayo ng bahay. Sige ho, at makakaasa ho kayo na yung nasa plano lahat matutuloy. Yung budget po natin medyo pakihanda na ho. Walang problema, engineer. Bibigyan pa kita ng bonus sa oras na maitayo mo ng maayos ang aking dream house. Ganun ho ba? O sige ho, babalik na lang ho kami bukas para masiguradong masisimulan na ang inyong palasyo. Sige, sige. Hindi ko gusto yung tawa ni Lolo, Commander. Yung tawa niya kasi para bang may ibig sabihin. At siya nga pala, malawak ang aming lupain at sa tabi ng kubo namin itatayo yung bahay. Siyempre, may mga kapitbahay na maiintriga. Isang gabi, inutusan ako ni Lolo bumili ng alak dahil nabitin silang magkumpare sa kanilang iniinom. Pagpunta ko sa tindahan, bukas pa rin si Mercy. Ate Mercy, pabili nga po ng alak. Ilan? Isa po. Tsaka po baka meron po kayong yellow dyan at sigarilyo. Marami. Ito po bayad. Kulang to. Ha? Paanong kulang? Kulang to. Di ba mayaman na kayo? Kulang to. Di ba po... Ha? Sige. Sa ibang tindahan ka bumili. Ewan ko lang kung hindi patungan ng triple yung presyo. Hala, Aling Mercy? Aling Mercy? Ha? Aling Mercy? Ate Mercy, ang ganda-ganda mo pa naman ngayong gabi. Ay nako, sanay na ako sa pambobola ng ganyan. Nang dahil sa ganyan, nauubos ang paninda ko. Bakla! Lumipat ako ng tindahan, Commander. Mas masaklap pa pala. Dahil ang gustong mangyari ng mga tindera, maging triple yung presyo. Umuwi ako noon at sinabi ko kay Lolo ang mga nangyari. Lentek na mga yan. Mga patay gutom. Pare, ang pusyo mo pare. Bigyan mo na lang. Gawin mong 4 na beses ang presyo nang pagbentahan tayo. Huwag mong ipahalata na alam mo na. Sige, Ranidel. Sabihin mo dyan sa baklang si Mercy. Ayan, sa kanya na lahat yan. Isaksak niya sa joga niya. Sige po, Lo. Mabilis na naglalabas ng alak, sigarilyo at pulutan ang baklang si Mercy. Tuwang-tuwa ito nang damputin yung pera. At pag-uwi ko, nagsimula na naman ang kwentuhan. Inaasahan ko, Commander, na kahit kaunti mag-share sila sa naging karanasan nila sa loob ng isla.
Akala ko nakakatakot ang kanilang pag-uusapan, pero hindi pala. Kasi pare, habang naghuhukay tayo ron sa isla, nakita ko talaga yung mag-asawang katutubo na merong pakpak ng manok sa ulo. At yung babae, kung ano-anong kurambon ting-ting ang sinasabit sa dibdib, pero maayos naman ang kasuotan. Kulay lupa yung suot at medyo mahaba yung buhok ng babae. O tapos, hindi mo yun nakita kasi medyo nauna ka sa akin eh. Ang sabi sa akin ng babae, hindi baling dito lang tayo kumuha. Tapos, wag daw nating ipagkakalat na maluwag na rito sa isla. Ay oo, narinig ko yon. Para hindi mo alam, habang nag-uusap kayo ng babae, nakausap ko rin yung lalaki. Ang sabi niya sa akin, humihingi siya ng tawad kasi nga maraming taong natatakot na pumunta ron sa islang kinatatakutan. Ngayon, sinabi niya sa akin na wag daw matatakot ang kung sino. Mababait naman daw ang mga katutubo. Magmula nang mawala yung ano nang ang pangalan nun. Ewan ko, basta nakakatakot daw yun eh. Pero ang sabi naman sa akin, wag na raw tayong babalik sa isla. Yun din ang sinabi sa akin. Okay naman pala eh. Tama. Fast forward ng kaunti. Naitayo na po ang 2 palapag na bahay namin. 2 lang kami ng lolo ko ang nakatira doon. Lahat ng mga taong dumaraan, hindi maiiwasang mapatingin. Ganon din naman sa bahay ng kumpare niya. Mas malaki pa nga ang ipinatayo nun. Kaya lang, yung mga apo nito, pati yung ibang mga anak, nakikitaan ng sobrang kayabangan. Katulad na lang ng isang araw, nasa lubong ko yung anak ng kumpare ni lolo. Para bang hindi makakilala ang taong yun dahil sinita niya ako, Commander. Hoy! Ranidel! Po? Ano po yun? Saan ka pupunta? Bibili lang ho. Halika, sumama ka sa akin. Saan po tayo pupunta? Binitbit ako ng taong yun. Sa laking tao niya hindi ako nakapalag. Isinama niya ako, Commander, sa gilid ng pasigan. Ano bang ginagawa natin dito? Nakikita mo yung isla na yan? Yan ang nagbigay sa amin ng limpak-limpak na kayamanan. Kuya, huwag ka maingay. Baka malaman ng mga tao. Ano naman? Di subukan din nilang pumunta sa isla para makakuha rin sila ng yaman. Ang hirap kasi sa mga tao dyan sa paligid, masyado silang inggitero. Ganun ba? Ranidel, pasensya ka na. Okay lang po yun. Hindi lang maganda yung ginawa mo. Parang napilay yata ako eh. Halika, balik na tayo. Sinadya lang pala ng taong yon na iparinig sa mga tao sa pasigan na yung yaman nila ay nanggaling sa isla. Nakita ko rin noon si Tandang Lucia na nakatingin sa amin. Kaya't alam kong isa rin siya sa nagkakalat sa balitang galing nga sa isla ang kayamanan ni lolo at ng kumpare. Lolo, alam mo ba? Yung anak ng kumpare mo, ipinagkakalat dito sa buong pasigan, yung yaman daw natin ang galing daw sa isla. Okay lang yun. Pasasaan ba't malalaman din ng mga tao ang buong katotohanan? Lo, hindi ba kayo natatakot? Aba, bata ko matatakot. Mainam nga eh. Lahat ng tao rito pumunta ron para yumaman naman. Hindi yung hanggang tingin at inggit na lang sila. Mga peste. Sa totoo lang, napansin ko din sa lolo ko na simula nang magkaroon kami ng ganong klaseng yaman, medyo nagbago na rin siya. Kung noon siya ang pinangdudurhan at minamaliit ng mga taong may pera sa amin, ngayon si lolo naman ang naging ganon. Bumaba kami sa aming sasakyan na bagong bili lang.
Natsyempohan pa naming maraming mga tsismoso sa gilid ng tindahan ni Mercy. Peh! Peh! Kadire! Peh! Pinangduduran ng lolo yung mga taong dating nang dudura din sa kanya. Dagdag pa rito, binuksan niyang muli yung sasakyan. Kinuha ang kanyang bag na mamahalin at naglabas ng bugkos-bugkos na perang tagsa 10 piso. Hinagis niya ito sa mga tao at sinabihan niyang mga patay gutom. Mga peste kayo! Mga patay gutom kayo! Ayan! Bibigyan ko kayo ng gagabalahibo ng yaman ko! Hindi ko nagustuhan yon, Commander. At pag-uwi namin, minuto lang ang pagitan nang biglang makita ko yung mga taong sinabuyan niya ng pera. Lahat ng mga yon ay pupunta sa gilid ng pasigan. Mabilis na kumalat ang kwentong yon, pero hindi naman na nasundan sa araw na yon ang mga taong pumunta sa isla. Kinabukasan inaasahan naming babalik na sila. Kaya lang, iba ang nangyari. Yung mga taong nanggaling sa isla, pumalik sila ng hindi na kumpleto. 3 na lang ang nakauwi at kapansin-pansin sa kanila, Commander, na hindi sila masyadong makausap. Kapag tinatanong sila ng mga pulis kung anong nangyari, natatahimik na lang sila at medyo naiiyak. Hindi ito pwede. Magsalita kayo. Paano natin makukuha mga kasama nyo? Wika nung pulis. Habang sila iniimbestigahan, mabilis silang nagsigsialisan. Maging ang pamilya ng mga taong yon, hindi sila masyadong makausap. Halata mong natrauma sila. Tinanong ko naman ang 2 matanda kung ano nangyari. Ay, siguro. Lumabag sila sa ipinag-uutos ng mga katutubo sa isla. Kaya yan, may nangyaring hindi maganda sa mga kasama nila at mukhang nagkatrauma pa sila. Ganon na nga pare. Basta tayo, mayaman na. Tama. Commander, yung mga nagsigsibalikan, nakikitaan ng pagbabago sa sarili. Dahil isang gabi ako mismo ang nakakita. Isa sa mga taong yon, palakad-lakad ng nakahubot-hubad at nagsisisigaw. Mga demonyo kayo! Papatayin ko kayong lahat! Wika nung isang lalaki habang may bit-bit na pangtabas. Nang makita niya ako, tinugis niya ako, Commander. Sa takot ko, mabilis akong umuwi sa amin. At nang makita yon ng lolo ko, nangiti pa siya. At imbis na isarado ang pintuan, hinayaan niyang makapasok sa malaking bahay namin ang lalaking hubot-hubad. Inaasahan ko, Commander, na may mangyayaring hindi maganda. Ano na kaya nangyari? Palihim akong sumilip sa ibaba ng bahay. Maniwala kayo o hindi, yung lalaking pumasok kaninang hubot-hubad, nakita ko nakatalikod at duguan. Si lolo nung mga oras na yon, nandon sa upuan na tumba-tumba. Nakita ko rin na may kinakain si lolo ng isang tipak na laman. At kung hindi ako nagkakamali, hilaw na laman ang kinakain ni lolo. Anong kinakain ni lolo? Ba't duguan yung lalaking nakatalikod at nakaupo? Maya-maya pa yung lalaki nilapitan ni lolo. Bit-bit ang matalas na kutsilyo. At nakita ko nang hiwaan ni lolo ang braso ng lalaki. Ni hindi man lang ito napasigaw. Inabot ng 2 oras si lolo hanggang sa unti-unti nang naubos ang laman nung lalaking yon. Iba na si lolo, Commander. Para bang hindi na siya yung dati kong lolo. Sa takot ko, nagkulong ako sa kwarto.
At kinabukasan, paggising ko wala nang bahid ng dugo sa sahig. Lolo? Oh, Ranidel, gising ka na pala. Lo, nasaan na yung lalaking pumasok dito kagabi? Pinauwi ko na. Pinauwi? Oh, bakit? Akala ko kung anong gagawin niya sa atin. Hindi. Kaya lang naman pala pumasok dito yon. Gusto lang manghingi ng kaunting pera. O di binigyan ko. Laking pagtataka ko sa sinabi ni Lolo. Para bagang hindi ako makapaniwala, Commander. At kita ko sa kanyang muka na mukhang nagsisinungaling siya. Lumabas ako ng malaking bahay nung oras na yon. Dahil sa nakakita ako ng tumpok-tumpok na mga tuyong dahon. Pumunta ako ron at sinigan ko. Amoy na amoy ko yung napakabahong nabubulok na laman. Hindi pa naman ito masyadong umaalingasaw, kaya't madali ko itong sinindihan. Habang nagliliyab ang mga tuyong dahon at kahoy, nakita kong may tao sa loob. Muntik akong mapasigaw, pero ayokong kumalat ang chismis na yon. Nandito pala yung katawan ng taong kinatay ni Lolo kagabi. Pagkatapos nitong masunog, kinumpronta ko ang Lolo. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nakita ko mula kagabi hanggang kanina. Lolo, ikaw ba talaga yan? Bakit parang nagbago ka na? Ano bang sinasabi mo, Apo? Lolo, kagabi nakita ko. Hinihiwaan mo yung laman ng tao tapos kinakain mo. Ngayon lang nagsiga ako sa likod. Dahil may tumpok doon ng mga tuyong dahon at mga sanga. Nandun yung katawan ng tao, Lolo. Apo. Oo, kinain ko siya, Apo. Hindi ko kasi malaman kung bakit para kung natatakam sa kanya. Hindi ikaw ang lolo ko. Hindi ikaw. Ako ito. Huwag kang tatakbo. Tatakbo sana ako nun nang damputin ako ng lolo ko sa buhok. Medyo long hair kasi ako nung mga panahon na yon. Sinabihan niya ako na walang sino man ang dapat na makaalam dahil papatayin niya raw ako. Ikinulong ako ni Lolo sa aking kwarto kaya wala akong magawa. At sa mga sumunod na gabi, kinagulat ko dahil bumukas ang pintuan ng kwarto at nakita kong pumasok ang dalawang matandang lalaki. Pare, nakita pala ng apo mo. Pare, baka mamaya isuplong tayo niyan sa mga pulis. Pare, kung ako sa'yo, iligpit mo na yung apo mo. Mahirap na. Kapag naisip ko, pare, gagawin ko talaga yan. Wala akong sisinuhin. Akala ko, Commander, na sila lang dalawa ang pumasok. Meron pala silang bitbit pa na isang lalaki. Duguan ito at wala ng buhay. Para bang nakikilala ko ang taong yun. Isa yata ito sa taong nagtangkang pumasok sa isla. Nang mapaharap sa akin yung mukha nun, hindi ako maaaring magkamali. Siya nga yung taong pumasok sa isla. Kitang-kita ko kung paano nila ito pagsaluhan. At habang ako, naiiyak na sa takot. Inalis ng lolo ko ang pagkakakulubong sa akin at inaabutan ako ng isang pirasong tipak ng laman. Kadiri ka, Lolo! Hindi ko yang kakainin! Hindi ikaw ang lolo ko! Hindi ikaw! Siguro napapanahon na para malaman mo ang totoo. Hindi nga ako ang lolo mo. Hindi. Kaya humanda ka dahil mamaya ikaw ang kakainin namin. Unti-unti siyang nagpalit ng anyo. Mula sa pagiging matanda, naging medyo bata yung itsura
pero sadyang nakakatakot. Ganon din ang kumpare niya. At ayon sa kanilang pag-amin ng aking lolo at yung matandang kumpare niya, namatay na raw sa isla. Nang dahil doon, Commander, nalaman ko na ang kung ano-ano pang kwento patungkol sa isla. Ayon sa aking mga narinig, ang dalawa sa harapan ko ay mga aswang. Alam mo bata, niloko ka lang namin at mamaya, antayin mo, ipapasok ko rito ang mga anak ko. Akala ko nagbibiro lang siya. Umalis ito pero pagbalik niya, bitbit niya ang anak niyang para bang wala sa wisyo. Hinagis niya ito sa akin. Pilit ko namang ginigising yung anak niya. Magandang babae yun. Nadihamak ang tanda sa akin. Ate gumising ka ate. Hindi yan magigising bata. Hindi. Pare. Yung mga iba pang natitirang buhay, trabahuin na natin ngayong gabi. Pare. Commander, nagkalat na ang mga sariwang dugo sa loob ng kwarto ko. Umalis silang dalawa at nilak yung pintuan sa labas. Gumagawa naman ako noon ng paraan kung paano ko makatatakas. Pero ewan ko ba kung bakit kahit na anong sigaw ko sa bintana, walang nakakadinig sa akin. Nag-iisa lang kasi yung bintana ko roon at nakaharap pa yon sa likod ng bahay. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Naghanap ako ng pwedeng magagamit para makatakas. Sa kasamaang palad, tila ba napaghandaan ng lolo ang pagkukulong sa akin. Kasi yung nakikita kong mga bakal na pwede kong gamitin ay biglang nawala. Bumalik sila, Commander, at bitbit nila yung mga taong dati nang nanggaling sa isla. Siguro, nagtataka na rin yung mga tao bakit di ako lumalabas. Sana may makaisip na pumunta rito sa bahay. Mga 1 linggo na ako nakakulong doon at hindi ako nakakain ng maayos. Hindi rin ako noon makaligo dahil pinatay ng lolo yung supply ng tubig sa aking kwarto. Hanggang sa isang gabi, narinig kong may kumakatok sa bahay. Magandang gabi ho! Pinagbuksan ito ng lolo. Mga pulis pala sila. Hinahanap nila yung mga taong nawala. Nalaman din kasi ng mga pulis na si lolo at ang kumpare niya ay nanggaling sa isla. Gusto silang imbestigahan. Sumagot naman ang lolo sa lahat ng katanungan. Rinig na rinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Nananalangin ako na sana buksan ng pulis ang aking kwarto. At ng mga 1 oras na silang nag-uusap, naramdaman kong papaalis na ang mga pulis. Kaya't ang ginawa ko, nagsisigaw ako nung oras na yun. Pero ewan ko ba kung bakit, para bang mga bingi yung mga pulis. Walang nakarinig sa lakas ng sigaw ko, Commander, at kahit nakalabugin ko ang pintuan, wala pa ring nakarinig. Ikaw na bata ka! Tinangka mo pa talagang malaman ng mga pulis ang tinatago namin. Sino ka ban talaga? Anong ginawa mo sa lolo ko? Pinatay na namin sila at kinain. Kukwentuhan kita kung paano rin namin pinatay ang mga taong kasama mo rito ngayon. Pare, ayun na si Mulong. Sige pare. Nagbago raw sila ng anyo, Commander. Mula sa pagiging tao, yung isa naging isang napakalaking aso. At yung isa,
naging ibon na siyang mag-i-spy. Nang makita nila yung lalaking may pangalan na Mulong, doon pa lang sila unti-unting pumasok. Dahil sa ito'y wala sa katinuan, madali itong nadampot ng isa sa mga aswang at yung mga kasama nito sa loob ay walang kaalam-alam. Binitbit nila si Mulong habang kinakagat ang mga matatabang bahagi ng laman niya. Kaya pala nang ipasok nila ito sa kwarto ko, tadtad ito ng kagat sa katawan at pingas ang mga laman. Nasusuka ako sa mga kwento nila sa akin, Commander. At ang tanging kasangga ko na lang nung mga panahon na yun, panalangin, paghingi ng tulong sa Panginoon. Sana dinggin ang aking panalangin. Sana may taong maghanap sa akin. Isang gabi, buo na ang loob ko, Commander, na kung sino man sa kanilang papasok manglalaban na ako dahil gusto ko nang makatakas sa impyernong lugar na yon. Bumukas ang pintuan. Pumasok ang isa na nagpapanggap na kumpare ni Lolo. Binuksan din niya yung pintuan at nang hindi niya ako makita, medyo naalarma siya. Tinignan niya ang ilalim ng kama. Tinignan ng mga taong nakasabit sa kisame. Biniksan ang pintuan ng CR. At nang hindi niya ako makita, akmang lalabas na sana siya. Nang makita niya akong manggaling sa likod ng pinto at mabilis akong nagtatakbo. Nagsisigaw siya, Commander. Sinasabi niya sa nagpapanggap na lolo ko na nakatakas daw yung bata. Nang makalabas ako ng pinaka-main door, doon pa lang nila ako tinigilan sa paghabol. Lalo na nang makalabas ako ng gate. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, ni hindi ko may isip na lumapit sa barangay. Commander, sa paglabas ko, dito ko nalaman ang kadiliman na bumabalot sa aming bayan. Kitang-kita ko, hindi bababa sa 10 lalaking mga nakahubot-hubad ang nakapalibot sa isang bahay. May nakita pa nga akong taong kalahati lang yung katawan. Pumapagaspas yun habang nasa itaas ng bahay. Yung ibang mga lalaki paikot-ikot sa isang bahay habang mga nakahubot-hubad at yung iba nasa bubungan. Sa takot ko nung oras na yun, hindi ko magawang lumabas sa aking pinagtataguan. At kitang-kita ko, Commander, kung paano nila ilabas yung tao sa loob ng bahay. Lalo pa akong nagimbal sa nakita ko dahil buntis pala yung babaeng dinampot nila papalabas. Walang awa ang mga ito kung paano pagsaluhan yung babae. Yung dalawa doon, kitang-kita ko pa kung paano waraki ng katawan ng babaeng buntis at nilabas nila yung batang nasa sinapupunan. Sukan-suka ako, Commander, na pinipigil ko ang aking bunganga. Baka kasi marinig nila ako. Nang dahil sa ako'y nakatago, nakita ko rin kung saan umuwi ang mga taong yun. Hindi ako maaaring magkamali. Mga taga doon lang din yung mga tao. Sa madaling sabi, aswang na ang mga taong yun. Iniisip ko, Commander, paano sila naging aswang? Nanggaling din kaya sila sa isla? Nang mapansin kong tahimik na ang buong paligid, tsaka pa lang ako umalis sa aking pinagtataguan. Mabilis akong nagtungo ng barangay at inaasahan kong may mga naka-duty na tanod. Kaya lang ibang aking dinatnan. Patay ang ilaw sa barangay at nakakandado. Wala rin kahit sinong nakabantay sa barangay.
Hindi ko na alam kung saan ako pupunta ng mga oras na yon. Tinangka kong lumabas ng aming bayan. Kaya lang, hindi nangyari. Sa boundary ng bayan namin, may nakita akong mga lalaki. Nagtago ako nung oras na yon dahil alam kong hindi sila basta tao. Anong oras kaya dadaan ng pagkain? Naiinip na ako. Ibig sabihin, Commander, ang aming bayan ay mukhang sinalanta ng aswang. At hindi basta aswang, dahil nagpapanggap silang mga taga roon. Naisip ko nung mga oras na yon na mukhang naging swerte pa ako dahil hindi ako naging aswang nung mga panahong ikinulong ako ng lolo kong nagpapanggap. Palihim akong tumalilis at nang makakita ako ng bahay, tinangka kong pumasok doon dahil nakabukas ang pintuan at bintana pero madilim. Habang lumalakad ako papunta sa kusina, naghahanap ako ng pwede kong gamitin upang ipanglaban. Nakakuha naman ako ng itak. Aalis na sana ako nang makarinig ako ng sigaw ng babae. Hindi ako maaaring magkamali. Nagmumula yon sa bukas na pintuang madilim. Unti-unti akong lumakad doon, Commander. At pagsilip ko, nagimbal ako sa aking nakita. Merong isang maitim na lalaki. Nakatayo ito sa harap ng babae habang sinasakal niya yung babae. Humahaba rin ang dila nun at dinidilaan yung tiyan ng babae at doon ko napansin yung babaeng yun buntis pala. Nagmamakaawa ito at ang sabi niya ay, "Huwag! Huwag ho, itay!" Hindi ako ang tatay mo. Hindi ako ang tatay mo! Kitang-kita ko, Commander, kung paano biyakin ng mahaba niyang dila yung malaking tiyan ng babae. Mabilis akong nagtatakbo papalabas at paglabas ko nasalubong ko yung ibang mga lalaking may mga bit-bit na mga putol-putol na katawan ng tao. Nakita nila ako, kaya nila ako tinugis papalayo. Wala na akong malang gawin ng oras na yon. Wala na akong pinagkakatiwalaan na kahit sino at naisip kong mukhang lahat ng tao sa amin ay naging aswang na nung mga panahon na yon. Saan ako pupunta ngayon? Buisit kang isla ka! Wala akong ibang sinisisi, Commander, kung hindi ang isla na yon. Naisip kong mali yata yung bulong-bulungan na puno ng ginto, ang misteryosong isla. Mabuti na lang, nakatulog ako sa isang safe na lugar at pagising ko, tirik na yung araw. Saan ako pupunta ngayon? Hindi ko alam kung saan ako hihingi ng tulong. Dahil sa terikang araw, naisip kong safe nung oras na yon at alam kong ang mga aswang sa aming bayan ay kasalukuyang nagkukuble sa loob ng bahay. Alam ko kasi na takot sila sa sinag ng araw. Commander, tinangka ko muling lumabas ng maliit na bayan namin. Pagdating ko doon, laking gulat ko dahil yung mga lalaking nakahubad kagabing nagbabantay, nandun pa rin sila pero mga nakasuot na sila ng pambahay. Habang pinagmamasdan ko sila at kumukuha ng tiyempo na makatakas, hinding-hindi ako maaring magkamali. Merong dalawang lalaking hindi pamilyar sa akin ang nagtatangkang pumasok sa maliit naming bayan. Rinig na rinig ko rin, Commander, kung paano sila makipagsagutan sa mga lalaking nagbabantay sa boundary. Hindi nga ho pwede. Bakit ba ang kukulit nyo? Hindi ba kayo nabigyan ng notice ng munisipyo namin? O ng munisipyo na pinanggalingan ninyo?
Isinarado ng bayang ito para sa kung sino mang gustong pumasok dito dahil ang bayang ito'y nababalot ng dilim. Umalis na kayo, pakiusap. Kung ayaw niyong tayo-tayo pa maglaban. Wika nung lalaking nagpapanggap na disente. Alam ho namin yon. Hindi naman ho kami mga turista. At isa pa, meron ho kaming pinaplano para palayain ang bayan na ito. At panahon na rin para nang sa ganun, malaman ang tinatagong misteryo sa isla. Padadaanin mo kami o papatayin kita? Huwag mo kong takutin, Dayo. Tandaan mo, taga rito kami. Napakatapang ng Dayo na yun, Commander. Iba yung tapang niyang nakikipagsagutan sa aswang na nagpapanggap na disente. Yung isa rito kumibo pa at sinabing, Nole, huwag na nating bigyan pa ng pagkakataon ng mga yan. Alam na natin kung sino sila. Nole pala pangalan mo, Ginoo. Napakabata mo para harapin ng isang napakalaking problema. Hindi ako bata, pero mas mainam na isipin mong wala akong kayang gawin. Hindi na nakatiis yung isang kasama nung Nole. Nakita ko. Naglabas ito ng itak at walang awang tinaga yung lalaking pinakamalapit sa kanya. Sumirit ang dugo nun, Commander. At yung kasama nung lalaking nagpapanggap na aswang, unti-unti itong nagbago. Nagtaka ako kung bakit kahit tirik ang araw, nagagawa nilang mag-itsurang aswang. Pero kahit aswang na ang taong yun, hindi nangilag yung Nole at nakita ko na hindi man lang ito nangilag. Nang saksakin niya yung lalaking nagpapanggap na disente. Nang bumulagta ang dalawang yun, mabilis nila itong hinatak at ipinasok sa gubat. Paglabas nila, sinamantala ko ang pagkakataon. Akala ko hindi nila ako nakita, pero dinampot ako nung Nole. Saan ka pupunta? Bitawan mo ko! Taga rito ka ba? Oo! Sino ba kayo? Mabuti na lang, Commander, at napansin nilang hindi ako aswang. Nang dahil doon, safe ako nung mga oras na yon. Wala akong ibang naisip kung hindi makaalis na sa maliit naming bayan. Pero hindi ako pinayagan nung Nole. Sinabi niya sa akin, kung kabisado ko rin buong lugar, kailangan ko silang samahan. Kanole, magagamit natin ang batang to dahil kabisado niya ang buong lugar. Halika, sumama ka sa amin. Huwag po! Samahan mo kami. Huwag ka matakot. Hindi kami mga aswang. Ayon sa aking mga narinig, nang mabalitaan nilang ang bayan namin ay nababalot ng dilim, hindi sila nagdalawang isip na tulungan ang mga tao. Tinanong ako ni Nole kung tunay nga bang ang islang misteryo sa amin ay may mga nawawalan tao. Totoo ba? Sa sobrang misteryo ng islang yan, nagagamit ang isyu patungkol sa ginto. Opo. Yun po ang sabi-sabi ng mga matatanda sa amin. Na ang isla na yan ay puno ng ginto kaya maraming taong nagtatangkang pumasok dyan sa pag-aakalang yayaman sila, pero totoo po. Maraming ginto sa isla. Yan nga po ang ginamit nila para maloko nila mga tao. Isa po yung lolo ko sa nakakuha ng ginto pero hindi pala siya ang lolo ko. Ano bang sinasabi mo? Ang gulo mo magkwento eh. Nagpanggap po siya na lolo ko at inakala kong siya talaga yung lolo ko. Mga buwan nang lumipas po nang kasama ko siya. Pero bandang huli, lumabas din ang totoo. Hindi pala siya ang lolo ko at nagpapanggap lang siya. Isa po siyang aswang na nanggaling po sa misteryosong isla. Saan yung sa inyo, bata? Samahan mo kami. Roman, sa palagay ko ikaw nang bahala sa batang yan. At ako, pupunta na ako ng isla. Kailangan na nating maghiwalay
Nauubos ng oras natin. O sige. Commander, Roman pala ang pangalan ng isang lalaking sumama sa akin. Naghiwalay sila ni Nole. Isinama ko naman si Roman sa aming bahay. Pagdating ko doon, tumambad sa amin yung napakabahong amoy. Sa kabila ng kagandahan ng bahay, mabaho naman ang kinahinatnan. Nakita rin ng Roman yung nagsabit na mga patay na katawan ng tao. Pero wala na roon ang dalawang matandang nagpapanggap. Mabilis naming hinabol si Nole. Kasalukuyan na pala itong nagtutulak ng bangka. Sandali lang! Teka Roman, akala ko. Sandali! Wala na roon yung lolo ng bata at nagsabit ang patay. Kung ganon, pumunta na tayo ngayon sa isla. Hindi po ako sasama. Sumama ka. Hindi ka po pwedeng maiwan dito. Alam mo naman siguro na marami ng... Opo. Alam ko, Commander, na marami ng nahawahan ng pagiging aswang sa amin. Hindi nga naman ako pwedeng magpaiwan doon. Kaya't sumama na lang ako sa kanila. Habang kami nasa gitna ng dagat at sumasagwan, hindi ko maiwasan ang magalak. Dahil parang hindi ako naniniwalang patay na ang lolo ko at ang kanyang kumpare. Magmula doon sa amin hanggang sa isla, mahigit 1 oras kaming nagsasagwan. At bago kami makadaong sa pasigan, nakikita ni Nole at ni Roman yung mga taong nakabantay sa pasigan. Maya-maya pa, nakakita kami ng mga apoy na lumilipad. Pinauulanan na pala kami ng pana nung mga katutubo. Tila ba ito'y napaghandaan ng dalawa? Tinalokbongan nila ko, Commander, gamit ang inakala kong simpleng damit. Maniwala kayo o hindi, yung mga pana ay hindi man lang tumalab sa damit at yung apoy ay biglang namamatay. Akala nyo siguro uubra sa amin yan? Wika nung Roman. At nang malapit na kami sa gilid ng pasigan ng isla, nakita ko kung gaano katapang yung katutubong sumusugod sa amin. May bitbit itong matulis na sibat. Agad niyang sinibat si Roman, pero naagaw niya ito at dinakma niya yung katutubo sa ulo at walang awang tinigpas yung ulo nun. Hinatak ako ni Nole. Inahon niya ako sa pasigan habang ang mga katutubo ay nagtatakbuhan at yung iba patuloy pa rin sa pagpana sa amin. Sinasarang gayon ng inakala kong napaka duming damit. Nang tuluyan nang magtakbuhan ang mga katutubo, doon pa lang kami nakapasok sa isla. Nole, hindi ko gusto pakiramdam ko. Sobrang tahimik. Talasan mo mata mo, Roman. Huwag mong bibitiwan yung bata. Oh. Napakadilim, Commander. Pero ayon kay Nole, kitang-kita niya yung mga taong nagtatago sa dilim. Katunayan, sumigaw pa nga siya ng Nakikita ko kayo. Huwag na kayong magtago. Kung inaakala niyong may isahan niyo kami, nagkakamali kayo. Biglang may lumundag sa amin na 2 lalaki. Nagmula yon sa puno. Pero hindi niya kami inabot. Bagkus ang umabot sa kanila mga malalaking kamay ng 2 taong kasama ko. Sinakal nila ang mga ito. Kasabay noon ang walang mulat na paghampas sa lupa. Duguan ng mga katutubo. Naawa ko sa kanila nung mga oras na yon. Pero kung hindi ganun ang gagawin ng 2, tiyak na kami ang madadali. Ano ba ito? Kakaibang takot ang naramdaman ko nung mga oras na ito.
Inakala kong hindi na kami makakaalis sa isla. Nole, huwag tayo magpakakampante. Alam natin sa sarili natin ng mga katutubong yan ay mukhang ginagamit lang din. O tama ka, pero kung sino man ang katutubong magtatangkang pumatay sa atin, kailangan nating ipagtanggol ang sarili natin. O tama. Tuluyan na naming napasok ang kalagitnaan ng isla dahil hindi naman yon masyadong kalakihan. Kitang-kita namin, Commander, na merong mga taong walang ulo. Lahat ng mga yon nakatali at nakadipa. Para bang nagsasaya ang mga taong yon. Iniikot-ikutan nila ang katawang walang ulo tapos nagsasalita sila sa wikang sila lang ang nakakaalam. Nang makita nila kami, doon palang natigil ang kasiyahan. Sinasabi ko na nga ba, hindi totoo na ang islang to'y puno ng ginto. Ginagamit lang nila ang chismis na yun para may taong magtangkang pumasok dito. Kuya Nole, baka po buhay pa yung lolo ko. Sana nga buhay pa. Commander, nagimbal ako sa mga sumunod kong nakita. Dahil paglapit namin, nakilala ko yung taong walang ulo na nakatali. Hindi ako maaaring magkamali. Lolo ko yon, Commander. Dahil yon ang suot niya bago siya umalis sa bahay. At yung katabi niya, yung kumpare niyang matanda. Nilapitan ni Nole at ni Roman yung pinakakakaiba sa kanila. Hindi kami babati ng isang magandang gabi sa inyo. Mga berdugo kayo. Ginagamit niyo pa ang mga katutubo para sa pangsarili niyong interes. Bakit sino ba kayo? Magpakilala kayo ng maayos bago namin kayo patayin at kainin katulad nila. Nakita ko ang taong yun, Commander. Habang nagsasalita, nagpapalit ito ng anyo. Aswang! O tama, aswang siya. Huwag ka matakot, nandito kami. Hanga naman ako sa tapang niyong dalawa. Alam niyo bang, lahat ng nagtatangkang pumasok dito ay namamatay. At sa wakas natupad na rin ang matagal kong pangarap. Nang bayan pinakamalapit sa isla namin ay gagawin naming aswang lahat ng mga tao roon at kakainin at papatayin. Hindi na matutuloy ang masama mong balak dahil nakarating na sa amin ang masamang balitang to. Kung inaakala mong lahat ng tao sa bayang yun ay naging aswang, pues nagkakamali ka. Ang naging aswang lang yung hinawahan nyo at yung iba hindi pa. At para sabihin ko sa iyo, meron kaming mga kasamahan na naiwan doon. Handa silang pumatay at mamatay para maisalba ang maliit na bayan na ito. Nagulat ako sa sinabi niya, Commander. Ibig sabihin, meron pa pala silang kasamang mga naiwan sa aming bayan. Napatayo yung kakaibang tao ng oras na yun at sumenya siya sa mga katutubong. Pagtulong-tulungan kami. Lahat naman ng mga naroroon, binantaan ni Roman at ni Nole na subukan nilang makialam dahil itutulad sila sa ibang mga katutubong una nilang pinatay. Nang dahil doon, walang ni maski isa sa mga katutubo ang gustong sumunod sa kanya. Dito napansin ni Roman at ni Nole na mukhang may galit ang mga katutubo sa kakaibang tao. Kapag hindi kayo sumunod sa akin at sila sinunod nyo, papatayin ko kayong lahat. Hindi na sila susunod sa iyo. Nabaligtad na pangyayari. Ikaw na ngayon ang dapat nakamuhian. Ano? Sa pagtayo ng taong yon, mabilis niyang hinalibas si Roman at si Nole ng gamit niyang napakatalas na samurai. Mabuti na lang at hindi sila tinamaan dahil tiyak na hindi bubuhayin ng samurai na yun ang dalawang taong kalaban niya.
nakipaglaban si Nole at si Roman. Kitang-kita yon ng dalawang mata ko, Commander. At habang nangyayari ang laban, hindi ko namalayan na isa sa katutubong babae ang biglang lumapit sa akin. Hinawakan ako noon mula sa likuran. Sigaw ako ng sigaw dahil sa takot. Pero sabi sa akin ng babae, huwag daw akong matakot at hindi raw siya kalaban. Dinala ako ng babaeng yon sa kanilang kubo at dito kinausap ako ng maayos. Doon ko napag-alaman, Commander, na dekada na pala nang hawakan sila sa leeg ng aswang na yon. Ibig sabihin hindi lang isang dekada, hindi 3, hindi 5, hindi 7. Marami na, mahigit 1 siglo na raw at meron pa nga ron mula nang isinilang naabutan na niya ang ganong estilo ng isla. At hindi raw totoo na punong-puno ng ginto ang isla. Base pa sa babaeng aking nakausap, ang edad niya ay nasa 50. Pero simula nang siya ipinanganak, inabutan niya na ang ganong sistema. Hindi raw sila makalabas sa isla dahil hawak sila sa leeg ng nakatatakot na aswang. Marami na raw namatay sa kanila na ganon ang sitwasyon. Katunayan, kapag may namamatay, kinakain daw ito ng mga aswang. Pero ate, bakit sumusunod kayo? Bakit may mga katutubong sumusunod sa amin at gusto kaming patayin habang kami nasa pasigan? Ayon sa pag-amin ng babae, kapag hindi sila sumunod, lahat sila mamamatay. Kaya wala silang pagpipilian. Kailangan nilang pumatay para sila'y mabuhay. Nung mga oras na yon, hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa labas. Hanggang sa narinig ko na lang yung malakas na pag-angil ng aswang. At sa pagsilip namin sa bintana, nakita naming hati na ang katawan ng nakatatakot na aswang. May mga sumusugod pa noon na mga aswang din, pero sa palagay ko'y mabababang uri. At nakita ko, Commander, kung paano pagpapapatayin ito ni Roman gamit ang kanyang dugudugong espada. Si Nole nakita ko nung oras na yun. Nakatayo sa harap ng hating katawan ng pinakamataas na aswang. Pinagmamasdan niya ito at pinagsasabihan ng, dekada na pala simula nang bihagin mo ang islang ito. Kinatakutan ito ng marami. At marami na rin kayong nabiktimang mga taga-ibang lugar. Ginawa niyo pang aswang yung ibang mga tao. Sa laki ng ginawa mong kasalanan, pasensya ka na. Pero hindi kita mapapatawad. Dahil nakikita kong ikaw yung klase ng taong hindi na babalik pa sa dati. Patawarin mo ko. Pero papatayin na kita ngayon. Kahit hati na yung katawan ng aswang, nakita kong nagsasalita pa rin yun. Yung pagkakahati niya kasi hanggang tiyan lang at nakatayo pa rin ito sa harap ni Nole. Akala ko, Commander, papaslangin niya ito sa pamamagitan ng saksak at ng kung ano pa. Pero isang hindi kapani-paniwala ang aking nasaksihan. Mula sa likod ni Nole, nakita kong parang may lumiwanag. Kasabay nun ang pag-spark ng animoy kuryente. At ang liwanag na yon ay unti-unting lumalapit at tumama sa katawan ng aswang na nahati yung katawan. Hinding-hindi ako maaaring magkamali, Commander. Kitang-kita ng mga mata ko. Hindi man lang umabot ng 1 minuto nang maging abo yung aswang. At nang mangyari yon, yung mga kasamahan nitong aswang nagsigsitigil na sa pakikipaglaban kay Roman. Nabitin ako sa laban. Lumapit kayo. Ituloy natin to. Sigaw pa noon ni Roman. Tapos na, Roman. Naputol na yung ugat.
Tiyak na mapipilayan na ang mga yan. Dito ko rin nakitang naglabasan yung mga tao sa kubo. May mga bitbit silang mga itak. Nakita ko ang galit ng mga ito at sinugod yung iba pang mga aswang. Pinagtataga, pinagpapatay nila ang mga natitirang aswang. Wala silang awa. Nakita ko matindi nilang galit. At yung iba pa nga rito binibiyak yung tiyan ng mga aswang. Tinatanggal yung laman loob at sinusunog. Sa loob ng 10 minuto, namatay ang lahat ng aswang. At dito ko nalaman ang buong katotohanan. Matagal na pala nilang ninanais na kumawala sa bigti sa kanila ng mga aswang. At simula nun, matatapos na ang historyang walang katotohanan na puno ng ginto ang misteryosong isla. At hindi rin daw totoo na ang mga katutubo doon ay kumakain ng tao. Kaya naman pala kapag may taong napadpad doon at hindi na nakakabalik pa ng buhay, nagiging pagkain pala ito ng aswang. At yung mga nakakauwi naman ay nagiging pagkain ng mga aswang na pinapakawalan nila sa aming bayan. Katulad na lang ng aking lolo dahil nakita ko kung paano niya kainin ang lalaki na nanggaling dito sa isla. Commander, malungkot pa rin ako ng mga panahon na yon. Kasi namatayan ako ng lolo. Hindi ko matanggap yon. Ganun pa man, kahit papaano yung merong naiwan sa akin dahil alam ko kung saan nakalagay yung limpak-limpak na perang pinagbentahan ng ginto. Ayon sa babaeng aking kausap, tunay naman ang ginto pero hindi nila alam kung saan yon nanggaling. Commander, dahil sa lungkot ko, kalahati po sa yaman ay idonate ko sa mga taong walang tirahan. Ang kwentong ito ay nangyari pa po taon ng 1981. Nung mga panahon na yon, bata pa ako pero hanggang ngayon sariwa pa rin sa aking isipan. Sa ngayon, medyo may edad na ako. At nung marinig ko sa iyong channel na nandito yung taong tumulong sa amin, hindi ako nagdalawang isip at ipinasulat ko sa aking apo ang kwento. Sana po mabasa mo ito, Commander. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat. Maraming salamat po sa nagpadala sa atin ng kwento. Ito po ay nareceive ko mula po sa ating email. At sa mga gusto pong magpadala ng kwento, mag-PM lang po kayo sa aking email o kaya sa aking Viber. Okay, ulitin ko po. Ang aking pong Viber ay 0948-5230-887. Pwede nyo po akong kausapin dyan. At sa mga nagpapadala ng kwento, doon naman po sa aking email, commanderfs85@gmail.com. Yan po ang aking email. Wala nang iba. Para malaman nyong ako po ang inyong kausap, dapat po tama ang email at ang Viber. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat at pasensya na po dahil wala tayong upload kahapon. Kahapon pa sana to guys, medyo naging busy lang po ang inyong commander kaya po hindi po natin na i-upload. Okay. Salamat, good night, enjoy listening.